Welcome mga brothers sa ating motorcycle preview episode kung saan pinag-uusapan natin ang mga motorsiklo na parating dito sa Philippine market. Bago nga matapos ang taon mga brothers, Yamaha Indonesia ay nilabas ang pinaka-latest Mio Aerox 155 nila na magiging 2025 model. At sigurado, ilalabas ito ng Yamaha Philippines next year 2025. Pero sa ngayon, alamin muna natin kung anong meron sa motorsiklong ito. Magmula sa kanyang specs, features, variant at syempre pa kulay at presyo. So mga brothers, bago tayo magpatuloy, kung nais nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. Kung sa Facebook naman kayo nanonood, pakishare naman po ang ating episode para mas malayo ang marating ng ating video. So mga brothers, let's go sa go! So mga brothers, merong 4 na variant ang bagong Yamaha Mio Aerox 155. Natatawagin nilang Standard, Cyber City, Turbo at Turbo Ultimate version. Pagdating dito sa Turbo Ultimate Edition mga brothers, meron siyang kulay na matte dark gray. Tapos yung kanyang windshield dito may pagka-color na yellow. No, may presyo po ito mga brothers pagka kinonvert natin sa ating Philippine currency, papalo po ito ng 153,000 pesos. Samantala dito naman sa turbo version na same lang sila ng color pero smoke black naman ang kanyang windshield, papalo po ito ng 144,000 pesos. Patungo naman dito sa Cyber City version nila, meron po itong price na 124,000 pesos. At sa kulay, meron siyang Cyber Blue City at Matte Blue Yellow. Pagdating naman sa standard, meron siyang 4 na kulay na pagpipilian. Yan ang Silver Yellow, Matte Blue, Red, and Gloss Black. At meron itong presyo na 110,000 pesos. Syempre pa mga brad, ang presyo nito magbabago pa rin pagdating dito sa Philippine market dahil po sa kanyang duties and taxes. Mas maangas ngayon ang datingan ng Mio Aerox 155 2025 model. Lalo pa dito sa kanyang front facing. Mas refine, sporty at bold ang kanyang datingan. Tignan nyo naman mga brothers ang kanyang headlight, no? Split po yan na very aggressive ang datingan niya. Projector lamp na po yan na LED at meron niyang kasamang masungit na daytime running lights. Habang ang kanyang front turn lights naman ay nasa bandang taas na LED na rin ang mga ilaw, no? Naka-smoke black nga pala ang windshield nito habang naka-golden yellow naman ang windshield ng ang Turbo Ultimate Edition, no? At ang maganda rito mga brothers, in-upgrade na rin nila ang front suspension nito ng KYB na telescopic fork at meron itong single piston pad caliper na preno dyan sa harapan. At may features na rin yan na ABS na anti-braking lock system para sa mga sudden brakes natin safe na safe tayo, no? At meron itong mga brothers na gulong na 110/80 dito sa harapan. At syempre pa, tubeless na rin ito. At meron nga rin itong maangas na mags na merong 6-spoke wheel. Kung napamangha ka na sa front-facing design ng Yamaha Mio Aerox, pagdating naman dito sa likod mga brother, siguradong mamamangha ka rin. Tignan nyo naman yung newly shaped design ng taillight dito ng Mio Aerox 155. Parang sa mga R-series na ng Yamaha. At hindi lang yan mga brothers, kahit nakalabas ang turn lights nito, hindi naman ganun kasagwa ang pagkakaasintay nila na LED na rin ang mga ilaw niyan. Maangas at maganda ang pagkakatabas ng rear fender nito na much more sporty at matulis ang pinakadulo. At isa pa sa nagustuhan ko dito mga brothers, in-upgrade nila ang rear suspension na dual shock na merong sub-tank. Siguradong maganda ang play nito. Lalo na pag gagamitin nyo na sa mga kurbahan, no? Isa pa sa nakita ko dyan mga brothers, na bago na rin ang design ng kanyang muffler. At syempre yung kanyang muffler cover, no? Napaka-forma rin yan, no? At pagdating dito sa preno mga brothers, eto na. Dininig na tayo ng Yamaha dahil naka-disc brake na ang likuran ng bagong Yamaha Mio Aerox
155. At hindi lang yan mga brothers, nilagyan na rin nila ng traction control para mas safety ang ating biyahe at hindi tayo basta-basta dudulas o sesemplang, no? Pinalaki na rin mga brad ang gulong nito sa likod na may tire size na 140 by 70 at 14 inches wheel mags. At syempre pa, tubeless na rin yan para hindi tayo nahahassle sa mga maliliit na butas at hindi tayo ma-flat basta-basta. Okay mga brothers, pag-usapan natin ang iba pang mga features at electronics nitong bagong Mio Aerox 155 from Indonesia. Makikita natin dito na meron itong Super Sports Ambient Speed Meter mga brothers. At hindi lang yan, meron itong tatlong modes mga brothers na depende sa inyong mga moods at gusto. Meron siyang standard mode, dynamic mode, at syempre pa ang sports mode na nag-auto adjust yan na pwede siyang dark theme o standard theme. Alright, at makikita na rin natin dyan mga brothers na meron siyang two riding modes mga brad. Meron itong commuter mode kung sakaling magra-ride ka lang sa mga city, matraffic at gusto mong makatipid sa gasolina. At yung pangalawang mode niya, kung mawalwala ng takbuhan nyo kasama mga tropa, nasa highway kayo, pwede nyo pong ilipat yan sa sports touring mode, which is magbibigay sa inyo ng extra power pagdating sa kanyang performance, no? Para sa turbo version mga brothers, pwede nyo rin pong i-on ang turbo na meron pong tatlong level yan, low, medium at high, depende po sa pagkakapiga nyo dito sa Y-shift button o yung turbo mode nitong mismong features ng Yamaha para po mas mag-accelerate pa ang scooter sa gugustuhin nyong takbuhan. At hindi lang dyan natatapos ang mga features nitong bagong Mio Aerox 155 ng Yamaha mga brothers, dahil meron na rin itong Y-Connect, USB charging port mga brad, stop-start system para makatipid tayo sa gas sa tuwing humihinto tayo, especially sa mga stoplight. Nakakiles na rin ito mga brothers, kaya wala rin ka-hassle-hassle paatakbuhin itong bagong scooter na ito. At meron pa yung emergency stop signal, no? Kung sakaling magi-stop tayo ng mga biglaan sa kalye at kung masisiraan tayo. Pagdating naman dito sa kanyang upuan mga brothers, napaka-friendly user nito pagdating sa ating mga Pilipino dahil may taas lang na 790mm. Malapad at comfort naman ang pagkakadesign dito ng Yamaha na halos same pa rin sa lumang version na nakasanayan natin. At pagdating sa underseat mga brothers, malaki ang compartment nito na umaabot ng 24.5 liters. Kaya naman sa mga essential na gamit nyo o gagamitin nyo during ng ride, makakapaglagay pa rin kayo kahit wag na kayo magkabit ng top box sa scooter na ito. Syempre, pag Aerox 155 na ang gamit natin, medyo may pagka-sporty ang vibe pagdating sa kanyang riding ergonomics. At magaang lang din naman ang scooter na ito mga brothers dahil meron lang itong bigat na 130 kg pagdating sa kanyang turbo version. At pagdating naman sa standard version mga brad, mas mababa ito ng 5 kg na pumapalo ng 125 kilogram, no? At ang ating fuel tank capacity mga brothers pumapalo po ng 5.5 liters na para sa akin malaki na yon para sa isang 150cc na scooter. At may claim po dito ang Yamaha Indonesia ng 45 kilometers per liter. Pero syempre pa mga brad, magdidepende po yan sa bigat, throttle hobby nyo at road condition na dinadaanan nyo pagdating sa fuel consumption. Siguro sabihin na natin na maglalaro yan ng 40 to 45 kilometers per liter na magdidepende po talaga yan sa inyo. At pagdating naman sa kanyang ground clearance, mga brad, above minimum ito dahil meron itong taas na 145mm. Kaya naman yung mga lubak at mga hams dito sa Pilipinas siguradong basic lang sa bagong Mio Aerox 155 ng Yamaha at wala po kayong aalalahanin masyado dyan. Kargado nga pala ang makina nito ng 155cc single cylinder, single overhead cam na mayroong 4 na bulbs at may features pa yan na BBA. Of course, naka-liquid cooled pa rin ito dahil mataas ang kanyang compression ratio na umaabot ng 11.6:1 at merong bore stroke na 58 by 58.7mm.
Ang kanyang dulo mga brothers ay umaabot ng 15.2 horsepower at 8,000 RPM, habang ang may arangkada naman ito ng 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. May features pa rin ang makina nito ng Blue-Core technology, SMG starter for smooth starting, at naka-fuel injected na rin ang mismong makina. At syempre pa, meron na rin itong Yamaha Electronic CVT pagdating sa kanyang panggilid. So mga brothers, eto na. Napag-usapan na natin ang pinakabagong version ng Yamaha Mio Aerox 155. So sino ba dito nagustuhan, naangasan at nanggigigil sa scooter na ito? Mag-comment po kayo ng yes. At ano kaya ang dadalhin na variant ng Yamaha Philippines pagka binenta nila dito sa Philippine market ang scooter na ito? I-comment nyo na ang inyong palagay at suggestion, no? At i-follow nyo na po ang ating Facebook page at YouTube channel kung nag-aabang po kayo sa walk around at test ride ng scooter na ito. Dahil po syempre pipilitin natin yan na mai-vlog for the next year pag nilabas na yan ng Yamaha Philippines. So mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating moto preview at Merry Christmas po mga brothers and Happy New Year. Ride safe and cheers! Okay.